Day 7 of my journey from $100 to consistency. Dahil 7 trades lang, kaya kong mag-trade breakdown. So first, plot ko yung previous daily high and low. Then switch to 15-minute time frame to plot the Darvas box. Nagising ako magna 9 AM, nakita ko nag-breakout sa daily high. Kaya ang hinanap ko was a bullish boss. Switch sa 1 minute para maghanap ng entry. So ito sa 1 minute nagkaroon ng entry. Nagpakita pa kasi yan above daily high. Dito nag-breakout pero dito na ako nakapasok. Ang problema ko pa ay 0.02 yung pinasok ko. Pero okay lang kasi manage naman yung risk nun. And for my third trade, nagkaroon ng breakdown sa daily high. So, ang bias ko na ngayon is bearish. Then, di ko na nintay yung retest dito. Nagkaroon ng subtle breakout ng bearish boss. So, nag-enter na ako dito. And then, ang risk ko is nasa 0.19%, 0.20%. Then, sa fourth trade ko, ine-expect ko na pwedeng magkaroon ng reaction dito. Pero, merong naman dito, pero hindi naman nagkaroon ng reaction, yes. Pero, hindi niya nakuha kahit 1:1, 1:2, wala. Hindi niya nakuha. So, nag-breakdown lang din. So, to complete yung 7 trades, nagkaroon ako ng mga sell entries around sa area na to na hindi ko naman na-hold. The first na sell ko is akala ko dahil nag-breakdown kala ko magtutuloy. So, hindi na ako nagantay ng boss. Binili ko yung kala ko untog dito sa previous DBT. 1 minute lang naman to. Hindi ganun ka-strong. Pero wala namang boss, bearish boss. Pero binili ko pa din. And then, yung isa pa is dito. Kala ko mo, utog naman siya. Dito. Utog naman siya dyan. So, yan na yan. So, yan na yan. So, binili ko. Meron naman na boss. Meron naman. Dito. Yan. Dyan ko binili. Pero, di ko yan na-hold. Hindi ko na-hold. Tapos, kasi malayo na talaga sa ideal entry ng short eh. And then, above pa ng key level. And then, yung last na hindi ko rin na-hold na short is around to. So, yun. Yun yung 7 trades. Ay, na-hold ko to. $6 lang yan. And then, yung pinaka matagal kong na-hold is ito, last dito. Ayan. So, yun, sa dami ng trades ko, intact pa rin naman yung $100. Maganda naman talaga yung strategy. Ako lang talaga, walang disiplina. So, baka sakaling mas maging accountable ako sa actions ko, share ko na sa video na to na first, iwasan mag-overtrade, limit to max of 2 trades per session, then eventually, saka na lang yung 3 trades per day lang. Then, second, stick sa 1:1 RR, saka na yung higher TP kapag pwede na mag-partial. Third, okay lang matalo, basta nasa proseso pa rin. Kumbaga, hindi unnecessary trades yun. Yung walang clear setup. Mali yun. Yun. And thank you, Lord.